dito po, ito yung catch basin natin na malapit po dun sa bedroom ng ating ground floor. So ito pong catch basin na ito, dito po natin i-connecta yung ating soil pipe, yung PVC pipe. Diretso po ito dun sa reservoir. Ngayon, meron pa uli isang another PVC pipe naman dito na magsisilbi naman po na drain tap. Itong si drain tap na ito, hindi po ito nakapasok sa loob ng reservoir. Itatagos lang po natin ito sa pinakagilid ng ating reservoir. So PVC pipe po ito. Dalawa pong PVC pipe, dalawang klase. Ayan po. Nagawa na po namin dito si catch basin. So mapapansin nyo, napakarami po. Malalim yan. Nasa 110 cm po ito. So marami po naubos na CHB dyan. Dahil sa lalim. Ngayon, ang elevation po ng ating pipe dyan is hindi po nakasagad dun sa pinaka-flooring. Yung dito po sa may pipe ng catch basin. Pero pagdating po dun sa drain tap natin, ayun po yung PVC. So nakaangat siya. Yun po yung pinaka-flooring eh. So meron lang pong dumi doon, tatanggalin po namin yung sako na yun bago namin bubuhusan yung flooring. So itong PVC pipe na ito, nakaangat po ito. Hindi po ito nakadikit doon sa mismong flooring. So same concept po na ilalagay, papunta po dito, papunta naman po doon sa pinakatangke. So nakaangat din siya. Pero yung drain tap po natin, halos nakadikit na po, dikit na po talaga doon sa mismong flooring yung drain tap. Kasi kapag nagdumi po ito, kailangan natin i-flush out yung dumi, doon po yung access para mailabas po natin ngayon itong mga dumi na ito na makukulik dito sa catch basin. So ito pong catch basin na ito po ipakikinisin pa namin itong bola ito, ipapalitadahan po ito. And then may screen inlet po tayo na ilalagay. So screen inlet, nasa ilalim po siya sa downspout pipe natin. Mamaya paliliwanag ko po mamaya. Continue lang po natin itong video. Ayan, dito po, yan, tinuturo ko po dyan sa video. Ayan po yung magiging location ng ating PVC pipes, yung mga soil pipes natin. So ito yung reservoir, dito po natin itidiretso ngayon yung ating PVC pipe. Yung isang drain tap natin, PVC pipe din po yun, nandito po sa labas, hindi natin ipapasok sa loob. Ayan, dito po tayo sa side na ito. So tatlong catch basin na po yung nagawa namin. So mangyari po, itong downspout na ito, na existing downspout natin, na-extend po namin ito, dudugsungan po namin ito, nakadiretso po doon, naka-elbow sa loob. Yan, pag once naka-elbow na po yun sa loob, magfi-fix naman po kami ngayon ng screen inlet natin na nakapatong po dito. So nasa ilalim, kung ito na po yung elbow sa loob, dito po yung screen inlet sa ibabaw. So dito yan nakalocate. So 3 piraso po yung gagawin natin. So dito nga labas sa scenario na ito, yung ating pong mga downspout pipes hindi nga po nakasagad doon. So need po natin ibaba siya para po naman mas safe po na ang tubig natin dito hindi na po napupuntahan o hindi na po nalalagyan ng lupa. Kasi kapag po exposed yan lang po natin pinapapatak yung tubig. Siyempre pag umulan yung talsik ng mga putik na baka pumasok pa po doon. So need po natin to ng cover. 3 pirasong cover para sigurado naman na hindi agad magdumi. So kung meron man siya makulik na dumi, yun yung galing sa bubong na, hindi po yung galing dito sa labas, dito sa lupa na ito. So ganyan po. Ito po yung sample ng aming pinapabricate ko kay Jepoy na cover ng catch basin. So ito po yung 2 piraso. Isa sa ibabaw, nakaganyan. Isa naman po sa ilalim. So, ang palaman niya sa loob is concrete. So, bago yan lagyan ng buhusan ng concrete, may nilalagay po kami dito ng mga bakal. Kaganyan, para po mas secure. At lalagyan po namin yan dito ng PVC pipe. Pinaka-ventilasyon po ng ating tubig na umaagos dyan. So, maliit lang po yung ilalagay namin. Kasi 2 piraso po yung ilagay namin dito. Ganun din po. Basta tatlong cover po yan. So, may 2 butas. Iba pa po yung butas po nung para dun sa pinaka-handle. Para kung sakaling tanggalin natin to, nilinisin, meron po tayong handle na mas madali pong mahawakan at mabuksan. Ayan po. Sa downspout,
meron po tayong dalawang case dito. Isa pong nakadiretso yung, ito pong side na ito, nakadiretso lang po siya eh. Pero pagdating po naman dito sa side na ito, meron po dyan, binutas kami sa wall. So need din yung i-realign yung downspout para hindi na po maging obstruction dun sa pinaka-slab natin sa balkonahe. Fast forward ko lang po itong video. Ayan po. Mapapansin nyo po may butas na doon. May butas na rin po yun doon sa ibabaw ng ating slab. So, yung PVC, igagapang po natin sa ilalim ng slab na kaganon. So, ilalabas po dito. So, itong elbow na nasa ibabaw, mapupunta na po siya dito sa pinakabutas. Hindi na po magiging obstruction sa ibabaw ng ating balkonahe. So, ganun po. Bali, dalawa po yan. Isa po dito, sa side na ito. Ito yung malapit sa kitchen. At isa naman po yung malapit naman po sa bedroom. Ayun, dun sa side na yun. Kasi nandun pa po yung elbow sa ibabaw. Mapupunta na po yan dito sa ilalim. Ayun po, may butas na kaming ginawa dun. Maliit pa nga lang po yan, pero palalakihin na lang yan para may pasok na maganda yung ating PVC pipe na litres. So naka-elbow po yung pag ganon. Naka 90 degree dito, bababa na pag ganon sa ilalim. So may mga additional PVC rin po na mangyayari dyan. Talagang para ma-extend po natin na mas maayos yung ating downspout at may konekta ng mas maayos para po sa ating catch basin. Ayan. So si downspout pipe dito po pupunta. Pagdating dyan, kukonekta pa ganun. Magkakaroon po dyan ng isang elbow na nakaganon. So pagka na-install natin si downspout pipe, saka pa lang po natin may papatong ngayon si screen inlet, pinakasalaan ng ating mga dumi. Let's say may pumasok dyan na dahon, so meron screen inlet dyan para mas masalaan natin yung tubig. maging mas malinis yung tubig na papasok din sa ating catch basin. Ayun po. Thank you po.